May dahilan kung bakit hindi kanya hinahabol at hindi mo magugustuhan yun. May mga lalaking pilit nagpapasikat, may mga lalaking todo effort para mapansin. May mga lalaking halos ibigay na ang buong pagkatao pero tila wala pa ring epekto. At may mga lalaking hindi gumagawa ng kahit ano para mangakit pero kusa silang sinusundan ng atensyon. Hindi sila pinakamayaman, hindi sila pinakamaporma, hindi rin sila palaging nagsasalita. Pero kapag pumasok sila sa isang silid, may kakaibang bigat ang presensya nila. May katahimikan na hindi kayang baliwalain. Ito ang klase ng lalaking Hindi humihingi ng respeto? pero kusa itong ibinibigay. At kung tatanungin mo kung bakit, hindi ito dahil sa itsura, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa linyahan. Ito ay dahil sa isang bagay na bihirang makita ngayon, panloob na katatagan. Ang tanong, paano ka magiging ganitong klase ng lalaki? Ayon sa Stoicism, marahil naranasan mo na ito. Ikaw ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang laging nag-iintindi. Ikaw ang laging unang nagchat-chat. Ikaw ang laging natatakot na mawala siya. At sa bawat araw na ginagawa mo iyon, unti-unti mong nararamdaman na parang mas lalo kang nagiging maliit sa sarili mong paningin. Hindi ka naman masamang tao. Hindi ka rin kulang sa effort. Pero bakit parang habang mas sinusubukan mong maging kaakit-akit, mas lalo kang nawawala? Masakit aminin. Pero may mga pagkakataong ang mismong paghabol mo ang dahilan kung bakit ka hindi hinahabol. At doon pumapasok ang tahimik na sakit ng maraming lalaki. Ang pakiramdam na, hindi ba ako sapat kung hindi ako magpapakita ng sobra? Sa ilalim ng lahat ng ito, may isang ugat na bihirang aminin ng lalaki. Hindi ito kakulangan sa tapang. Hindi ito kakulangan sa diskarte. Ito ay takot na hindi mapili. Takot na kapag tumahimik ka, makakalimutan ka. Takot na kapag hindi ka nag-effort ng todo, iiwan ka. Takot na kapag hindi mo pinatunayan ang halaga mo, wala kang halaga. Ito ang attachment na tahimik na sumisira sa dignidad ng lalaki. Ang pag-asa na ang atensyon ng iba ang magpapatunay ng iyong halaga. At habang dala mo ang attachment na ito, kahit anong ayos mo sa labas, may lalabas na senyales ng pangangailangan at iyon ang unang nakikita ng mundo. Ayon sa Stoicism, ang tunay na lakas ng tao ay hindi nakabatay sa kung gaano karami ang humahanga sa kanya, kundi sa kung gaano siya kaayos kahit walang pumapansin. May isang tahimik na prinsipyo ang stoic na lalaki. Hindi ko kontrolado kung sino ang hahanga sa akin. Ang kontrolado ko ay kung sino ako kapag walang nanonood. Ang kakit-takit na lalaki ayon sa Stoicism ay hindi nag-aalok ng sarili para tanggapin. Siya ay buo na bago pa man dumating ang sinuman. Hindi siya desperado. Hindi siya nagmamakawa. Hindi siya natitinag ng tahimik na pagtanggi. Dahil alam niya, ang katahimikan ng isang lalaking kontento sa sarili ay mas malakas kaysa sa sigaw ng lalaking naghahanap ng pansin. Sa araw-araw paano ito isinasabuhay? Una, huwag kang magpakita ang kailangan mo ang atensyon. Ipakita mong kaya mong mabuhay ng buo kahit wala ito. Kapag hindi siya nag-reply, huwag mong habulin ng tanong. Kapag hindi ka pinili, huwag mong ipilit ang presensya mo. Hindi ito laro. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay pagpili ng dignidad kaysa takot. Ikalawa, ituon mo ang lakas mo sa mga bagay na tahimik na nagpapalakas sa'yo. Disiplina, trabaho, katawan, isip, prinsipyo. Hindi para may maipakita, kundi para may mapanghawakan ka. Kapag nawalan ka ng pansin mula sa iba, at sa bawat araw na inuuna mo ang sarili mong kaayusan, unti-unti kang nagiging lalaking, hindi naghahanap ng validation, dahil ikaw mismo ang pinanggagalingan nito. Mag-ingat, may malaking pagkakaiba ang stoic na katahimikan at mapagmataas na paglayo. Hindi ka umiwas para parusahan ng iba, hindi ka tumahimik para manipulahin. Hindi ka naging buo para magpakitang mas mataas ka. Kung ang katahimikan mo ay may halong galit, hindi iyon stoic. Kung ang distansya mo ay may hinanakit, hindi iyon lakas. Ang tunay na stoic na lalaki ay tahimik hindi dahil masama ang loob, kundi dahil wala na siyang kailangang patunayan. Kapag naabot mo ang puntong ito, may kakaibang nangyayari. Mas konti ang salita mo, pero mas pinakikinggan ka. Mas hindi ka nag-e-explain, pero mas nauunawaan ka. Mas hindi ka naghahabol, pero mas hinahanap ang presensya mo. Hindi dahil may ginawa kang trick, kundi dahil ang taong buo ay natural na kaakit-akit. Ang mundo ay naakit sa mga lalaking hindi takot mag-isa, hindi natitinag ng pagtanggi, at hindi umaasa sa palakpak para tumayo. May kakaibang lakas ang lalaking hindi nagmamadali, habang ang iba ay naguunahan ipakita ang sarili. Siya ay nakatayo lamang, tahimik buo at hindi natitinag. Hindi siya umaapaw sa salita.
Hindi rin siya nagkukulang sa presensya at sa mundong sanay sa ingay. Ang lalaking marunong manahimik ay nagiging palaisipan. Ang tanong, ano ang meron sa isang lalaking hindi naghahabol pero mas hinahabol? Marahil dumating ka na sa puntong napagod ka na ring umasa, napagod kang maghintay ng reply, napagod kang magbasa ng senyales, napagod kang ipaliwanag ang sarili mo para lamang mapili. May mga gabi na tahimik ka lang nakahiga, tinatanong ang sarili, ganito ba talaga ang halaga ko? At sa bawat pagkakataong, pinili mong magpakumbaba kahit masakit na, may parte ng sarili mo na unti-unting namamatay. Ang sakit dito ay hindi ang hindi ka pinili, kundi ang pakiramdam na iniwan mo ang sarili mo para lamang magustuhan. Ang tunay na kaaway ng kaakit-akit na lalaki ay hindi pagtanggi. Ito ay pagkakabit ng sarili sa inaasahan ng iba. Kapag ang saya mo ay nakadepende sa kung paano kanila tratuhin, nagiging marupok ka. Kapag ang kumpiyansa mo ay nakasabit sa pansin ng isang tao, nagiging alipin ka. Ito ang attachment na tinutukoy ng Stoicism. Ang paniniwalang, mas magiging buo ako kapag minahal ako. Ngunit ang katotohanan, ang lalaking naghihintay mo ng mahalin bago maging buo ay bihirang kakit-akit. May isang matibay na aral ang Stoicism. Ang lalaking may kontrol sa sarili ay mas kaakit-akit kaysa lalaking may kontrol sa damdamin ng iba. Hindi ka nagiging kaakit-akit dahil gusto ka nila. Nagiging kaakit-akit ka dahil hindi ka umaasa sa gusto nila. Ang stoic na lalaki ay hindi natitinag ng papuri at hindi rin gumuho sa pagtanggi dahil alam niya, ang halaga niya ay hindi bumababa kapag hindi ito kinilala. Paano mo ito isinasabuhay araw-araw? Una, piliin ang panloob na kaayusan bago ang panlabas na atensyon. Ayusin mo ang oras mo. Ayusin mo ang disiplina mo. Ayusin mo ang prinsipyo mo. Hindi dahil may makakakita, kundi dahil ikaw ang makakaramdam. Ikalawa, matutong maghintay ng walang inaasahan. Kapag may dumating, salamat. Kapag wala, tahimik lang. Ang lalaking kayang maghintay nang hindi kinakain ng kaba ay lalaking bihira. Ikatlo, maging tapat sa sarili mo kahit walang kapalit. Hindi lahat ng kabutihan ay kailangang mapansin. Hindi lahat ng sakripisyo ay kailangang masuklian. Ang lalaking gumagawa ng tama kahit walang palakpak ay lalaking may bigat ang presensya. May panganib sa landas na ito. Kapag mali ang pagkaunawa mo, pwede kang maging malamig imbes na matatag. Hindi ka stoic kapag wala kang pakialam. Stoic ka kapag may pakialam ka, pero hindi ka alipin nito. Hindi ka umiwas dahil galit ka. Hindi ka tumahimik dahil gusto mong saktan. Hindi ka naging buo para ipagyabang. Kung ang katahimikan mo ay paraan para maghiganti, hindi iyon lakas, iyon ay sugat. Ang tunay na stoic na lalaki ay kalmado kahit nasasaktan, buo kahit nasusubok, at tahimik kahit may bagyo sa loob. Kapag nakamit mo ang antas na ito, may nagbabago sa'yo. Hindi ka na natataranta sa pagkawala. Hindi ka na nagmamadali sa koneksyon. Hindi ka na natatakot sa pag-iisa. At dahil dito, nagiging ligtas kang lapitan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil matatag ka. Ang mundo ay naakit sa lalaking may direksyon, may hangganan, at may katahimikan sa loob. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil kilala niya ang sarili niya. Bago matapos ang video na ito, may tanong ako sa'yo. Kung mawawala ang lahat ng validation ngayon, sino ka pa rin? Kung nakarelate ka sa video na ito, comment mo sa baba kung anong bahagi ng sarili mo ang gusto mong buuin simula ngayon. At kung nais mong ipagpatuloy, ang tahimik na landas ng lakas, kaakit-akit at panloob na kontrol, subscribe ka na sa channel na ito. Dito, hindi tayo nagtuturo kung paano maghabol, kundi kung paano maging lalaking hindi kailangang habulin. Dahil buo na, tahimik, matatag, at malaya.